Mhm. Pag-usapan naman po natin, mga kababayan, yung bloodbath remark nitong si Sara Duterte. Mga kababayan, natanong po ng mga reporter itong si Senator Laila de Lima kung ano daw po ang reaction niya tungkol sa bloodbath remark na ito ni Sara Duterte. Alam niyo po ang sabi, wapakils ako. Parang hindi naman niya direct na sinabi na wapakils siya doon, mga kababayan. Pero talagang may malupit na banat itong si Senadora or si Congresswoman Laila de Lima. Ito po, pakinggan natin, mga kababayan. Po kami ng reaksyon na Congresswoman-elect De Lima tungkol sa sinabi ng Vice Presidente na yung impeachment trial is going to be a bloodbath. Tare, no? Bloodbath. Para napaka-violente. Madugo. Oo. Naku naman, doon nagpapakita naman talaga nung kanilang Pag-oras na para magsama-sama ang Hoy! pamilya. Ang Ever-Ready Grabe naman yung patalastas na yan. pwede nating tawagin na parang trademark nila. Aha. Panggugulo, yung mga kayabangan, yung hubris, mga pagiging arrogante nila. Aha. Na siguro naman bilang VP, ayan, alam naman niya siguro na hindi naman ganyan ang impeachment process. Correct. Na ito ay mahalaga na isang proseso para malaman ng katotohanan, saka para mapanagot siya dun sa kanyang dun sa mga sinabi doon sa articles of impeachment. So hindi maganda yan na pinapangunahan na niya yung proseso sa Senado na para bang meron siyang guidance sa kanyang legal team na manggulo kayo dyan. Kasi bloodbath, pag sinabing bloodbath, di ba, chaos yun. Oo. So walang lugar, walang puwang ang kaguluhan at chaos. Isang napakahalagang constitutional process, lalo na ng impeachment. Ito ay... Hindi, ang nakikita ko kasi dyan, sorry guys to interrupt. Ang nakikita ko na gagawin kasi dyan, if ever na, again, ulitin ko lagi ko itong sinasabi, na kapag sila ay nako-corner na, the only way to intimidate the other side, mga kababayan, is siraan at manggulo. Diba? Which is, nakita na natin before na ginagawa ni Sara Duterte, yung dirty tactic. Diba? Kagaya po, kaya tawag dito mga kababayan, dito kay Risa Ontiveros, diba? Oh. Tungkol sa pagpapairal ng ating saligang batas, pagpapairal ng mga prinsipyo ng pananagutan. So walang puwang ang kaguluhan, yung chaos, yung mga theatrics, yung mga kadrama. Tita Eteline, ang ibig sa mga hindi po ako hinanap ko rin dati yan. No, ilang araw ko rin hinahanap talaga to. Yung salitang bloodbath is kaguluhan, yung madugo, mga kababayan. Madugo daw na labanan. Mahan. It's all about getting at the truth. Ano yung katotohanan tungkol dun sa mga allegation against the second highest official of the land. Kailangan panagutin kung ma-prove ng prosecution. So it's about presenting evidence, presenting defense ng maayos na proseso. Meron yan rules of impeachment. Sa palagay ko, mag-i-issue ng panibagong rules of impeachment o kaya hindi rin naman gamitin nila yung dati nang ginamit na rules of impeachment. So malinaw doon, maklaro yung mga kung ano yung mga proseso. Klaro yung tungkol sa pag-present ng prosecution evidence saka ng defense evidence. So yung mga kadramahan na yan, wala dapat yan. Hindi yan maganda. There's another indication na yung ating Vice Presidente ay kulang sa yung fitness, moral, psychological fitness. Parehas na sila sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan na itong si Sara Duterte ay may saltik. Para madatili bilang pangalawang makapangyarihang opisyal sa ating bansa.
Opo. Congresswoman, may dahilan po ba na panghinaan ng loob ang prosecution dahil sa mga analysis po ng ibang mga eksperto ay medyo tagilid ang pag-convict sa kanya? Dahil Para sa marami amin po. Opo, go ahead. Okay. So I know what you mean, Doris, kasi nga yung resulta ng eleksyon. Aha. Mukhang pwedeng sabihin na mukhang nadagdagan yung mga papabor sa acquittal. Mhm. So, alam naman namin yan yung naging resulta ng eleksyon, ano yung magiging epekto nito. Pero sa panig ng prosecution, although mag-meet pa lang ho kami, no? Wala pa ho kaming formal na meeting. Yan yung sinasabi ko kanina sa inyo kay yung binabanggit ni Attorney Barry Gutierrez na malamang mga kababayan for the acquittal nilaglag ni Toby Chanco yung alyansa para ma-secure nila na yung acquittal ni Sara Duterte. 'Di ba? Pero syempre, prosecution eh. Gagawin namin ang magiging mandato ng prosecution. Gagawin namin ang lahat na sang-ayon sa batas, sang-ayon sa rule of law, sang-ayon sa due process para ipakita ng malinaw yung mga ebidensya at para makumbinsi yung karamihan ng mga senators, judges at importante para sa prosecution para makumbinsi ang taong bayan. Kasi yung itong proseso na to, hindi lang ito talaga yung strictly judicial, siyempre sinasabi political, but more than being judicial and more than being political ay yung national interest, yung public interest. Ano yung public interest? Katotohanan, katarungan, pananagutan. So manunood yung mga tao, yung taong bayan manunood. Kasi open and public proceedings yan. Ako naman kahit ganyan yung positive yung sinasabi ni Congresswoman Leila de Lima dito, makikita natin mga kababayan, papakinggan ba yan ng side ni Sara Duterte? We all know, mga kababayan, kung anong klaseng pagkatao meron itong si Sara Duterte. And napakita niya na yan maraming beses kung gaano siya, 'di ba, kaisip bata, kung gaano niya paglaruan. 'Di ba mga kababayan, paulit-ulit gagawin yan, isa lang ang sasabihin niyan. Sabihin niya, pinababayaan ko ang tawag dito, papabayaan ko na magdesisyon ang mga senator judge kung ako ba ay maa-acquit o ako ba ay makukonvict or ako ba ay may impeach. Yan lang ang sasabihin niyan. Hindi yan magsasalita for sure. Transparency. Makikita nila kung gaano kalakas, kung gaano kaayos yung mga ebidensya. So, ang prosecution, wala pong dahilan para sa amin para mahinaan ng loob. Kasi nga, namin yan mandato namin yan it's our duty to really do what is best in upholding truth, justice, and accountability. Now, yung taong bayan kasi ultimately ang huhusga. Huhusga rin ang taong bayan. Kasi kung malinaw, malakas yung mga ebidensya, yung mga senators, judges, Pangangalay? Baka kulang sa vitamin B. Pain? So, ibig sabihin pala, mga kababayan, talagang inaasahan din nila na ang plano talaga nila is to lay down all the predicates that they have para nang sa ganon ay makonvince nila yung mga senador, 'di ba, na bumoto to convict or to impeach Sara Duterte. Yun ang sinasabi ni Leila de Lima. No more drama. ignore or disregard yung public pulse o yung public opinion. Tama. So, wala pong rason para kami ay ma-discourage sa aming magiging trabaho. Congresswoman, sa palagay po ba ninyo dapat ipatawag si Vice President Sara Duterte bilang testigo ninyo kahit hostile witness lalabas siya? Pag-uusapan pa ho namin yan. Hindi ko ho pwedeng pangunahan kung ano yung magiging plano ng prosecution kasi hindi pa nga ho kami nag-meet officially. So I expect soon yung prosecution panel para pag-usapan ang mga magiging estratehiya, pag-uusapan kung ano talaga ang mga magiging assignment ng kada prosecutor
kung ano yung magiging direksyon. So, hindi ko pa ho pwedeng masabi yung tungkol dyan. So wala ka pa ring assignment. Kasi Oo nga sila pala. nagtoka-toka sila, Tama, di ba? tama. Naalala mo, natanong natin dati yung mga Oo. congressman. Pero wala pa si Wala ka pang Congresswoman toka. noon. Oo. Opo, kasi bago lang kaming pumasok sa Opo. Constitution Panel. Ah. Attorney Shell. Mm. So, hindi pa ho kami nag-uusap-usap with the other members of the panel. Ayun, Okay, oo. sige. Sige, Bernard. Sige. Hindi naman sa pinangungunahan ko. Gusto ko lang malaman, ma'am, kunyari, magkaroon ng acquittal. Ibig bang sabihin nun, burado ang lahat ng alegasyon laban sa kanya? For example, yung mga hindi niya maipaliwanag na maanumalya, na paggastos ng pondo sa OVP at saka sa DepEd, kakalimutan na lang po yun? Hindi po. Kung sakaling ang acquittal, God forbid, na acquittal ang magiging judgment ultimately, ay hindi po. Kasi pwede pang kasuhan. Mm. At meron na ilan-ilan ng mga kaso ngayon, di ba? Yung Opo. sa DOJ ngayon. Lalo na yung tungkol dyan sa plunder, sa misuse of confidential and intelligence funds. So magiging problema talaga ngayon mga kababayan, the challenge could be or might be yung kung paano talaga nila ipipresenta lahat ng mga documentation, lahat ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Kailangan galingan nila kung paano nila ipapaliwanag, kung kailangan malinaw sa mata ng tao, kailangan malinaw sa pandinig ng taong bayan, 'di ba? Para nang sa ganun, mga kababayan, ma-convince po natin yung taong bayan na si Sara Duterte ay nag-commit talaga ng misuse of confidential funds, etc., etc., etc. Na siya po ay dapat ma-impeach at hindi na dapat humawak ng any public office, mga kababayan. Di ba? Permanently. Definitely. Alright? So, ayan po, hanggang dito na lamang mga ka-GP Natics. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ma'am Etilin Solis, Alin Arsenas, Leia Corpus, Bert 2169, Lydia Goltia, Carmen Lee, Juliet Lindbergh, walang empathy sa iba. Si Sara walang pakialam, isip niya bahala kayong magkagulo basta ako ay presidente ng impyerno. Wala ngang pakialam no, mga kababayan. At ang gusto niya, magkagulo talaga ang bansa natin. Biruin niyo yung kanyang bloodbath remark, mga kababayan, hindi na lang sabihin na, sige, sasagutin ko lahat ng aligasyon nyo sa akin. Basta patunayan nyo ako ay may sala. Kung wala, di, babay kayo. Di ba? Ganun dapat Dapat, bilang isang inaakusahan, mga kababayan, dapat nga mababang loob ka pa Dapat kunin mo pa yung empathy at sympathy ng tao. Hindi, yabang-yabang ka pa. Sarap murahin. Okay?